Yan, discuss ko na lang. Wait lang bro, ate lang. Entry and exit. Okay. Ito guys, so ito yung sinasabi ko na confirmation. Di ba kahapon sa sa live GC natin? Hindi sa live GC. Sa isang GC at saka sa isang GC, yung ako lang nakapagsalita. Doon ako nag-update lagi para at least hindi matabunan. Yan. Yun, may sabi ako doon confirmation na sell, tapos kabila may confirmation na sell. Ano ba yung confirmation na sell? Ito yun. Ah, Tawag dito, ito yun. Yan. Ito yung reason bakit bumagsak yung price. Dahil sa candle na to. Kasi yung ganito ko, itong line na to, na breakout niya, tapos nagtugma sa plan natin, sa trading plan for valid breakout. Diba may tinuturo ko doon, valid breakout at saka fake breakout. Ito, pag titingnan mo to, nandito yung swing niya. Ito, pero at least isang candle na solid, kahit isa lang yan, kahit medyo malayo-layo konti yung swing niya, basta isang candle na solid, bearish engulfing, candle close below pag magsisell ka, candle close above naman sa W pag magbabay ka. Ngayon kasi magsisell tayo kaya candle close below. Ito, the line. Yan. Tapos, kahit saan dito guys, pwede ka dito mag-entry, dito, dito. Basta sa lahat. Ito nga, actually nga, medyo malaki-laki lang yung konting risk dito kasi ito yung green line nyo. Yan. Ibig sabihin, ito kalaki yung order block. Ayan o, pwede dito, dyan, 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 dyan. Kaso dito pa lang, nag-reverse na. Yan. Sa akin, dito ako nag-entry. Di ba sabi ko sa inyo, opposite sila? Opposite sila ng USD CAD. Pero minsan kasi, yung gold at saka USD CAD, mga pasawayan. Minsan hindi sila nag-aano, kumbaga 80% lang. May 20% na iba yung ugali nila. Pero, yung 100% para sa akin, yung USD CHF at saka Euro USD at saka GBP USD. Ano talaga yan? Opposite talaga. Ito, pareho sila. Pero yung USD CHF, opposite talaga nila yan. Kaya tingnan mo lang. Ayan o. Ito yan. USD. Yan, opposite lang yan sila. Yun. Tapos dito, yung entry naman dito, ito yun guys oh. Ito yung confirmation. Yan. Itong candle na to. Kasi una, ganito yan. Para at least mas clear lang. Yan. Di ba tinuturing natin na support to? Itong linya na to. Itong linya na yan. Bakit nagkaroon ng bounce dyan? Kasi 4-hour time frame Tapos may nakita kasi tayo na ito oh. Yan. Basta may nakita akong ganito, kahit hindi pa yan ganyan, kahit hindi pa yan ganyan. Consider ko na to na na parang M siya. Kasi may nakita tayong break of structure or change of character. Ito kasi break of structure nakalagay kasi continuation niya ng change of character dito. Yan. Basta may nakita akong break of structures, okay yun. Pero kung wala akong nakitang ganito, hindi ako magti-trade ng buy. Yan. Consider as M na yan. Para may ganyan. Yan. Okay. Tapos, ang ginawa ko kasi, bago ko ibabay to, rating ko na lang. Bago ko ibabay yan, itong linya na to, titingin ka muna. Yan. Titingin ka muna sa left. Kasi magbabay ka, di ba, left. Yan. Titingin ka dito, kung sa linya na to, meron bang order block na valid? Ito. Yan. Ito, step by step na to Kumbaga, paulit-ulit lang naman tinuturo ko to lagi eh. Ewan ko na lang guys kung hindi pa kayo matuto nito. Yung ano yata natin, yung Zoom yata natin paulit-ulit na tsaka everyday na yata. Pero baka bukas magpahinga ako hanggang Friday, baka Sabado naman ulit. Yan, ito guys Yan, nakita nyo may nag-touch ba? Wala. Wala pa, hindi pa yan nakuha, kaya valid pa yan. Or kahit nakuha na to, okay, valid pa rin to kasi ito order block ko. Yan, pero dito kasi nagkataon na hindi pa to napuntahan. Wala pang may nakakapunta. Kaya kinonsider ko siya na valid. Yan.
O, basta matuto ma'am, no? Si, hindi ko nga alam kung baba. Oh, sir yata, Sir Meds or Ma'am Meds. Yan. Tama, tama, tama. Yan, ito na. Ah, sir pala, sir. Yan, good morning, sir. Ito na yung 4-hour time frame natin. Yan, ito na, nandito siya ngayon. Kaya, yun, napabay ako dyan kasi may order block tayo dyan. Pero pang walang order block dyan, hindi ka magbabay dyan. Kahit may nakita ka pang break of structures dyan, huwag ka magbabay. Basta wala, kung wala kang makitang order block. Ang ibig kasi sabihin ng order block or support or resistance or supply and demand, ibig sabihin, may mga pumasok kasi ng mga buyers dyan or sellers sa ano naman, sa resistance. Kaya hindi ka papasok, hindi ka basta-basta. Kunwari guys, ganito, para sa akin lang kaya pansinin mo lagi na pumapasok lang ako sa mga ganito, mga kanto-kanto lang. Bonus na lang kung malapit dyan yung imbalance. Ganun lang, doon ka lang lagi papasok. Hindi ka papasok sa gitna o ano na wala namang K-zone or walang optimum trading zone, key level, kumbaga ganun. Kung walang importante na zone. Yan, ito. Tapos, syempre, pupunta tayo sa 1 hour time frame. Maghanap tayo ng W. Ngayon, dito, ito yung key level. Ito yung pinaka BIC natin. Very important candle. Ito. Ito kasi naghanap tayo ng W, di ba? Yan o. 1, 2, 3. Yan. Kaso, walang nakita, hindi ito na-break. Kaya ibaba natin to. Dapat ma-break niya to eh. Kaso hindi niya na-break yan. Kaya ibaba natin to. Yan. Kasi possible, siya naman yung magkakaroon ng ganito. Kaso hindi ulit na-break. Ngayon, parang ganito na sa ngayon yung scenario. Hanap tayo ng bago ulit. Okay. Ayan, pwede dito. Pwede dito. Yan, ito na. Ito na yung bago ngayon. Kaso hindi ulit na break. Ito hindi ko na to binaba kasi sobrang baba na to. Ito lang yung tinitingnan ko ngayon. Ito oh. Yan. Dito lang kayo guys, malito guys. Kahit ako din eh. May 10% pa rin na medyo na FOMO ako dito. Kaya minsan may loss ako dahil dito. Dahil dito lang. Kaya ako ini-improve ko pa kasi ang hirap nito guys. May time na maano ka dyan lalo pag wala ka sa focus. Pero okay lang naman kasi part talaga yan. Pag may mali ako, ina-accept ko. Hindi ko inaano na na magaling talaga ako. Kumbaga, ina-accept ko sa sarili ko na may mali ako. Ibig sabihin, kailangan ko pa ng improvement sa sarili ko. Kasi wala namang perfect eh. Na 100% may win rate ka kagad. Yan. Basta ako pag may mali ako, ina-accept ko yun. Wala akong biniblame na mentor, na members, wala. Sarili ko lang lagi biniblame ko. Ibig sabihin, hindi ako focused nun. Kaya ang gagawin ko, mag-a-adjust ako. Yan. Kaya ako guys, na-hit lang lagi yung stop loss ko dahil dito talaga guys. Promise. Dahil sa invalid. Ito, kahit na master ko pa to, may time talaga guys sa mga kalimutan mo yan kasi dapat alert ka dyan. Kaya nga 'di ba sabi ko ngayon hindi ako magti-trade ngayon. Naka-hold lang ako sa dalawa kasi medyo masama talaga pakiramdam ko. Yan. Medyo mapo-FOMO ka lang dyan pero ito yung ginawa ko eh. Dito ako nag-base. Ito. Yan. Kasi dahil dito. Yan. Maghahanap ako ng ano dyan. Ayun, dumating na. Dumating na yung hinahanap natin. Kaya ang ginawa ko, yan, binax ko to. Yan, binax ko yan. Ibig sabihin, prone na yung area na yan na pwede nang lumipad. Kahit saan dyan mag-touch. Kahapon, nag-entry kagad ako dito eh, nung pagbalik. Ayan o, na-touch niya na. Yun. Sa akin lang, iniisip ko lang, nandito kasi yung stop loss ko. Iniisip ko lang, baka balikan kasi to sa mga ano sa mga event kasi dalawa-dalawa, 'di ba? Pwede kasing balikan 'yan. Or dahil hindi siya binalikan, depende mamaya. Basta ako kasi nakaset ako sa break even dito. Kaya wala na akong takot. Kumbaga, free trades. Yan. Ito guys, ito yung first na order block. Kung sa 4-hour tingnan, okay, pwede rin dito. Yan. Dapat yan makapag-exit na. Hindi na kasi ako nag-hold ngayon eh. 1:3 yata dito.
Ayan, ito. Ayan. Tapos, oo, 1:3. Tama. Pero kung dito, 1:4. Pero dito lang ako guys, dito. 1:3. Nakaganyan. Ito valid na to tapos nag-pullback na. Ito yung nangyari. 'Di ba lumipad? Ito guys, i-explain ko I-explain ko bakit ganun yung bias ko minsan. Bago mag-event, 'di ba guys, kunwari nakalipad na. Tapos, pag may dumating na event diyan, pag sobrang lipad na yan, possible i-pullback yan dito lagi. Possible May time naman na hindi, pero mostly binabalikan talaga to, ipo-pullback niya yan. Yan. Tapos sa pangalawang event, lalo na pag dalawang event, yan, tapos lilipad na. Ganun yun lagi guys scenario. Kaya kung dalawa yung event, sunod-sunod, ganyan lang, may mga babalikan lang yan ng mga imbalance. Pero make sure lang na stat up natin valid. Kasi ang ending kasi niyan, sa setup pa rin natin pupunta. Yan, tingnan nyo kung ano nangyari. Ito, lumipad. Anong oras to? Oh, ito yung first event. First event to dumiretso. Kaya nag-expect ako sa pangalawang event, babagsak. Yan, ito lang yung binalikan niya guys. Yan, buti hindi binalikan yung baba. Ito, may imbalance Yan, nakita nyo guys yung imbalance. Hindi pa nabalikan, di ba? Tingnan natin Meron pang naiwan dito. Pero yung order block kasi, gamit na. Pero tingnan lang natin. Ayan nakita nyo guys. Binalikan lang to, tapos biglang nang hit lang ng stop loss. Kasi, yung iba kasi, alam kasi ng market ng iba, marunong din sa i-balance yung ibang mga magagaling na mga trader. Minsan kasi dito sila nagbabay sa imbalance, tapos stop loss dito. Yung mga maliliit lang na stop loss, yan. Tapos yung nakalimit guys, nakalimit. Tapos ganyan. As in ganito lang guys, ganito lang May mga trader kasi guys na nakita nyo itong imbalance. Magsiset sila ng limit order tapos stop loss dito lagi. As in maliit lang talaga. Kasi yung trade nila minsan pag ganito lang tapos lipad ka agad. Kaya minsan nilalagpasan yan ng mga whales para i-hit yung stop loss nila. Yun. Kaya ako pansinin nyo na lagi yung may mga trades ako na pinakadulo talaga. Kunwari mag-i-entry ako dito. Ito lagi yung stop loss ko. Kasi ito kasi yung pinaka last swing. Medyo mas safe siya. O ngayon, ito na siya ngayon. Binalikan lang talaga guys yung imbalance. Kaya sa akin ngayon, nakaset ako sa break even dito. Dito yung stop loss ko ngayon. Yan, pag ganyan. At least ngayon guys, may free trades ako. Bahala na dyan, kahit mahit yung stop loss ko, okay lang. Ang importante naman, free trades naman ako Ibig sabihin, wala akong loss. Kaya nakaano na yan, kahit balikan nyo to, okay lang. Ito, kahit balikan nyo to, okay lang. Kasi maayos naman yung psychology ko na dyan Ayun. Paano to? Ayan, tipihit nga si coach. Si sir pala, si sir. Yan. Tapos ito din. Yan, ito. Ito yung stop loss dito. Dito ko na nilagay. Wala na. Actually guys, parang hindi siya break even Ang ginawa ko, dito lang sa dulo. Parang $1 yata yung loss ko. Just in case lang. Or 0.80 pa rin. Basta dyan ko lang nilalagay sa kanto. Yung last nito. Yan. Ganun guys. Importante kasi dito guys yung psychology mo. Yan. Kung gusto mong itipi, pwede naman kung nasa plano mo. Pero kung wala sa plano mo, wag mong ititipi. I-set mo na lang guys sa break even. Para at least, may nakita kasi, di ba, everyday sinasabi ko sa inyo, nanonood ako lagi ng mga video. Kumbaga, continuous lagi yung learning ko kahit nagtuturo na ako. Ang tumatak sa isip ko talaga, yung isang lalaki. Iba kasi yung mindset niya Basta may nakita ko sa YouTube na alam ko naman yung break even Kumbaga, ilang beses ko na napakinggan yon, ilang beses ko nang napapanood yon, siguro mga 100 times na. Alam ko na yun, mga ganun. Sobrang malawak na yung pag-unawa ko dyan. Pero, dahil sa paulit-ulit na yon, may natutunan ako ng isang beses lang. Isang araw lang to Or ano lang pala, 30 minutes pala na video. Pero biglang, doon lang pala nag-sink in sa sarili ko. Yung break-even guys na words lang siya Di ba ang ibig sabihin nun, wala kang talo.
Panalo ano, parang gano'n din pagkakaunawa ko nung minsan. Siguro mga 3 years ko na 'yan alam, pabalik-balik lang. Pero sa gano'ng araw daw sa paulit-ulit, may tumatak sa isip ko na parang mas malalim pa pala na idea. Ang isa pang kahulugan ng break even, yun yung tinatawag na free trades. Napansin niyo lagi nagsasabi ako ng free trades na ako. Nung sinabi ko lang na break even na wala akong talo, wala akong panalo just in case lang, gano'n, parang normal lang sa akin eh, parang ay alam ko na kasi yan eh. Pero nung ano, sinabi niya na free trades, pinaunawa niya talaga ng gano'n sa video na gano'n. Sabi ko, oo nga no. Ang sarap pala na magkaroon ng free trades, yung tipong mag-aantay ka lang na pwede kang manalo ng malaki, tapos matalo ka ng zero. Sabi ko, kaya ngayon, every time na may ganitong senaryo, nag-aano ako, nagsiset ako sa break even. Tapos yung psychology ko nag-i-improve. Parang natutuwa ako kasi wala akong talo eh. Pag nanalo to, malaki-laki yung panalo ko. Parang 0 versus $200. Parang ganun yung risk. Kaya sabi ko, lupit nito. Kahit $1 lang, kahit $1 to ano. Kaya doon ako guys natuwa. Sabi ko parang nag-improve yung ano ko, parang natutuwa ko lagi. Kaya pag may ganito, set ko na kagad sa break even or $1 lang. Yun, ganun lang. Wala na akong pakialam dyan kung pupunta pa siya dyan na ano. Pero kasi ang goal ko naman kasi first order block. Ito nga dapat may order block dito eh. Pero hindi ko kasi goal to eh. Late ko na nakita to. Tsaka medyo pangit yung risk reward ratio. Kaya ang ginawa ko, dito talaga yung goal ko. Pero ang goal ko dapat dito. Hindi ko to nakita talaga. Huli ko na nakita to. Yung first na order block. Siguro dahil dito. Dahil dito. Sinunod ko to. Dahil opposite sila. Kaya siguro na mindset ako dito na dito rin sa kabila. Pero hindi ko talaga to nakita guys. Promise. Kaya dahil hindi ko yan nakita, panindigan ko na, nandito na yung ano ko. Nag-set na lang ako sa break even. Kung lumipad man sa dyan, kasi ang dami pang imbalance, so possible lumipad yan, kaso wala naman kasi sa plan ko, kaya okay lang. Doon pa rin ako sa plano ko. Yan, ito, just in case lang, hindi ko pinasukan to ha. Just in case lang to na sinabi ko. Yung kahapon, di ba, nag-ano tayo, nag-zoom. Ito, pag may lumabas na candle dito, papasukan natin yan. Yan, tapos stop loss dito. Yan. Kaso wala eh, walang lumabas. Ito pa. Yan. Ito. Ito guys, oh. Ito may nakita akong break of structures, 'di ba? Bakit ko hindi ko pinasukan 'to guys, kahit tama yung ano ko doon, hindi ko 'to pinasukan. Ang pinasukan ko lang ano, 'yan. May isang ako pinasukan na na-hit lang yung stop loss namin. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung papaano ako na-hit yung stop loss. Dahil dito, papakita ko mamaya. Sana na-hit yung stop loss ko. Ito. May tinatawag kasi na fake. Yan dito, 'di ba? W. Ito, oh. Ito madaya 'to eh. Yung stop loss ko nandito lang eh. Basta guys, nandito yung stop loss ko, banda. Pag hit ng stop loss ko, sabay bagsak. Pero ito kasi yan, ito yung psychology kasi dito. Ito lang guys yung reason bakit ako natatalo. Dahil lang dito sa ganito. May timing siya na maano kaya na kakainin ka ng market. Yan. Tapos ito, wait lang. Ito, minarkahan ko na to. Yan. Ito, minarkahan ko na yan. Tapos, sabay lipad. Sabay dito. Sabay swing. And then ganito. Yan, okay. Kaya iniisip ko, valid breakout na to. Baka ito, ano lang to. Ito, nilagyan ko na to ng candle. Yan, parang possible valid breakout siya, di ba? Yan, kaya sabi ko, pag bumalik siya dito sa area na to, mag-trade ako. Ito, pag bumalik siya dito sa linya na yan. Sa gitna ako dyan. Yan, dito. Tapos, biglang nag-stop loss ako dyan. Tapos, take profit dito. Yan. Pati nyo kung ano nangyari guys ha. Yan. Ito ang mangyayari ngayon. Kaya tawag dyan, normal. Part talaga yan guys. Hindi mo malalaman yung market na bigla magsiswing pa pala. Kaya sa akin, ganito. Tapos may nakita pa akong breakout. Yun. Yun ang nangyayari. Kaya ang tawag dyan, normal.
Kahit sino guys, kahit 20 years ka na, 30 years ka na, mararanasan mo pa rin to. Kaya tawag dyan normal lang talaga. Okay. Tapos saan pa ba? USD card. Ito wala pa akong nakitang breakout dito guys. Ito yung pinaka ano kasi niya para para actually nandito na. Yan, ito pala. Yan, ito yung para pag breakout sa yan, para kunwari mas babagsak pa. Ito yun. Ito yung pinaka last niya. Tapos dito, ito yung pinaka breakout niya naman para sa actually dito dapat eh. Ayan oh. Kaso lumipat na nandito lang ngayon. Yan. Wala pa guys, wala pa yung gold guys. Eh, hindi pa ako nag-trade ng gold. Kasi day trader tayo eh. Pero kung scalper ka, pwede. Wala pang confirmation dito. Yung mga confirmation lang natin dito sa GBP USD, Euro USD, at saka USD CHF. Yan lang talaga. Kahapon sa GC yan. Tapos ito pa, yan. Syempre ito. Yan. Actually, nag-trade din ako nito. Yan. Ito yung mga confirmation niya guys, oh. Kasi apat kasi guys yung account ko. May mga tinitrade ako. Pero ang ginagawa ko lang sa main account ko, dalawang position o isang position lang. Pero sa iba, hanggang 1 to 2 position lang. Kunwari, dito nag-trade ako sa kabila ng Euro USD, ganito ganyan. Sa kabilang account, ang tinrade ko GBP USD at saka AUD USD. Sa kabilang account naman, ang tinrade ko GBP AUD at the same time USD CHF. Basta may mga ganun-ganun. May time naman na pare-pareho, pero may time na pag ang nangyari kasi, ito kasi, may time kasi guys na hindi sila pare-pareho. Ito, bakit ko to na-trade? Kasi ito pa lang guys, oh, nakita nyo may green line. Yan. Ibig sabihin, tapos, ito yung breakout. Ito, nakita nyo, nilagyan ko ng line. May line na yan kasi naka-automatic na yan. Pag may nakita akong candle close dyan above, bullish engulfing, possible, lilipad na yan. Kaya ang entry point ko dito, hindi ko nilagay sa gitna, dito lang sa banda sa gilid. Stop loss ko nandito, tapos, take profit ko ito. Yan. Tingnan ko ano nangyari ah. Yan, another breakout ulit. Ito, another breakout ulit. Kaya mas naging confident ako dyan, sabi ko breakout ulit. Tapos, ito pa. Ito. Yun. Ito guys, yung isang line. Itong line na to na resistance na to, nag-breakout siya. Ito, bullish engulfing din to. Yan, bullish engulfing. Kaya, nilagay ko na dito. Nag-break even ako dyan, dito. Dito banda. Kung saan ako nag-entry. Okay. Ayun, wala na pala. Hindi, dito. Yan. Dyan. Nakaraan pa yung isang account ko dyan. Tapos, ito. Ito guys, ito. Guys, hindi pala to, sorry. Hindi to. Kaya sabi ko hindi ako na-stop loss dito eh. Ito guys, oh, hindi to. Ito. Yan. Na-break niya to guys, na-break niya to. Yan. Kaya nagtaka ako bakit ako na-stop loss dyan eh. Hindi naman ako na-stop loss dyan. Ito guys, yan. Na-break niya to, ito solid. Yun yung reason kung bakit kumbaga yun yung reason bakit lumipad pa to lalo. At the same time, actually same lang naman sila yan ng ganito. Tsaka ito lang, opposite lang sila. Tandaan nyo yan guys ha, opposite lang. Itong USD CHF, Euro USD, GBP USD, AUD USD, ano yan? Ito magkakakampi to. Ito naman, kalaban to. Opposite lang. Ganun lang, kahit yan lang yung itiin nyo guys. Okay na yun. Ito naman, opposite din to. Opposite to, pero minsan may pasaway lang katulad ni gold. 80% lang to guys na magkakapare-pareho sila. Pero 20% parang baliw, parang iba yung galaw nila. May something. Kaya yun. Tapos saan pa? Okay guys, hanap tayo ng ibang entry guys ha. Kumbaga tapusin muna natin to. Hanap tayo ng entry dito sa iba. Ibang pair naman. Okay, live trade tayo. Pero ngayon hindi ako magti-trade ngayon ha. Kasi may naka-open ako na position. Gusto ko na ipakita sa inyo guys kung paano ako mag-TA.
Yan, ito kakampi din pala nila 'to. Ito guys, hindi ko 'to tinrade. Hindi ko talaga 'to tinrade kahit na USD pa siya. Ang reason kasi nandito kasi yung ano ko, ayan oh. Kahit same pa sila ng galaw guys, pero may ano talaga yan, may mga kulang. Kahit binigyan pa ako ng bullish engulfing, hangga't hindi 'to inano, hindi niya 'to na breakout, hindi ko sasabihin na iti-trade ko yan. Kahit same pa sila ng galaw nito. Ang tini-trade ko lang basta yung nag-valid breakout. Kaya katulad nito, ito, nag-valid breakout siya dito. Dito, ito yan, nag-valid breakout siya diyan. Hindi ko to tinrade, hindi ko to tinrade. Pero may valid breakout sa diyan. Ito, pwede ko tong i-trade. Pero hindi ko yan tinrade. Ito lang, yung mga valid breakout lang, ito. Yan, ito yan. Nag-breakout siya dito. Tapos yan pa yung isa, AUD USD. Nag-breakout siya dito. Na-breakout niya to. Pero ito, hindi ko to tinrade guys. Kasi bakit? Ito kasi yung breakout niya eh. Ayan o. Ayan o dito. Dapat ma-break to. Tingnan mo kung anong nangyari. Ganun lang. Wala. Kaya hindi ko siya tinrade. Basta kung ano lang guys, lalabas sa rule natin. Pero tingnan nyo may letter M kasi siya eh. Inaabangan ko to eh. Tapos tinitingnan ko kung may order block siya. Ayan, meron naman dito. Meron naman dito. Meron naman dyan. Okay naman. Kaso hindi ko siya tinread. Yan, disiplina lang guys. Kasi hindi siya pasok sa trading plan ko. Ito naman, wala. Ayun, oo nga. Ito. Ito may nakita kasi akong M dito. Kahit walang nakalagay change of structure ha. Bali manual lang to. Minanual ko lang. Parang ganito yung nakikita ko dyan. Yan. Yan. Dyan. Parang ganyan na M yung nakikita ko eh. Kaya ang ginawa ko, minarkahan ko yan dito. Head and shoulder pala yung coach eh. Oo. Pero ang bala ko sana magbabay sana ako pero head and shoulder pala siya. Ito, katulad sa plan natin, yan, naghahanap ako ng break of structure dyan. Sabi ko, ibabay ko sana to. Ito. Sabi ko, pag nalagpasan niya to, okay. Kaso walang nangyari. Tingnan nyo. Walang ano dyan, walang breakout dyan na naganap. Kaya hindi ko siya tinrade. Pero kung titingnan nyo, yun, head and shoulder nga. Ito. Yan. Ano ba nangyari dito? Actually, baka gusto nyong i-trade. Pwedeng bumalik yan dito, tapos biglang ganun. Pero, wala kasi sa plano ko, hindi ako nagtitrade ng ganito. Ano, trade ko lang M at saka W. Pero minsan, pag may head and shoulder naman, tinitrade ko yan. Basta pasok sa plan natin na counter trend. Yan. Ito kasi parang tapos na eh. Tapos na sa counter trend. Dapat nandito lang dapat. Kaya, iiwanan ko na siya. Okay. Ito wala. Ito grabe oh. Ito GBP. Yan. Tingnan ko nga may ano. Ito may W kasi dyan eh. Kaya kinuha ko na to eh. Resistance eh. Pero hindi ko naman to tinrade. Kaya hindi na trade to. Ito. Oh, hindi ko siya na-trade guys. Alam mo kung bakit? Kasi, ito yun oh. Yan, pag ganyan, dapat ito. Dapat ma-breakout niya to guys. Ma-breakout niya. Ito. Na-breakout niya, pero anong binigay sa akin na candle? Ito. Ito yung breakout point. Ito yung binigay sa akin na candle guys. So, pag breakout. Ito. Yan. Yan lang yung binigay sa akin na candle. Yan. Kaya ang gagawin natin dyan, hindi ko titrade yan. Kahit bumagsak pa yan, kahit magtipihit ka pa dyan, kahit tumama pa yung analysis mo, hindi ko iti-trade yan. Bagay paglalaban ko yung trading plan ko kaysa sa profits. Ganun dapat guys yung mindset. Kasi may trading plan tayo na sinusundan, kahit tumama pa ako dyan, kunwari, tinrade ko yan, wala base sa trading plan ko, pero nanalo ako ng $300.
useless. Kasi sa susunod na araw, pwede kong ulitin yung pagkakamali ko. Tapos nanalo ulit. Hanggang sa masanay na ako na gagawa ko ng kamalian. Hanggang sa yun, nagulat ako, talo na ako nun. Kasi hindi ko na sinusunod yung trading plan ko eh. Kumbaga, patsamba na lang. Yan. Kaya ganun guys, kumbaga maging loyal kayo sa trading plan. Depende guys, kung sumusunod kayo sa akin na trading plan, okay yun. Pero kung may iba kayong trading plan, sundan nyo yun. Basta profitable lang. Kahit hindi na strategy ko, okay lang yun. Basta make sure lang na sinusundan mo yung trading plan mo. Ganun lang. Ganun kasi yung ano, yung disiplina. Parang katulad dito guys. Ako guys, never akong nagsasabi sa ibang trader na ito, gagawin nyo to. Kunwari, may nakita kayong coach na ganito. Tapos may ako din, 'di ba, nagko-coach din ako. Never ko yung sasabihin na, bro, mag-buy ka na, mag-buy ka na, mag-buy ka na. Kasi may sariling trading plan 'yun. Lahat kasi tayo guys may sariling trading plan. Kanya-kanya 'yun. Sa akin, sinishare ko yung trading plan ko sa inyo. Yan. 'Yun yung ginagawa ko. Okay, ito wala na. Kakalimutan ko na 'to. Hanap tayo ng iba. Ito nga oh. Ito last time yung plano natin na sabi ko pag may nakita kong M dyan sa 1 hour. Tsaka dito pag W, pwede na mag-buy kasi ito, dahil dito pala, may nakita tayong parang ganyan, M. Kaya din drawing ko to. Tingnan ko kung ano nangyari. Ito, tingnan ko lang ha. Wait lang. Ah, hindi ko titrade to. Ito kasi yun oh. Yan. Ito siya. Hindi ko titrade to. Walang trade na magaganap. Ito oh, medyo malayo sa, yung swing niya malayo. Nandito. Ah, ito. Ito pa yung swing niya. 1, 2, 3 bago mag-breakout. Tapos, binigyan ka lang ng candlestick na maliliit. Okay sana kung ganito eh, solid. Kaso, ang liliit oh. Kaya pass ako dito. Guys, may idea na kayo guys ha. Kung paano maghanap ng entry point. Eto, binalikan. Eh, wait lang. Ay, hindi ko iti-trade to. Pangit yan. Guys, ito guys, oh, di ba, ito pa. Ngayon guys, ang topic natin ngayon, tinuturo ko yung mga valid at saka invalid. Guys, di ba may letter M? Ang pinaka main goal natin dyan is pabagsak talaga yan. Ang pinaka main bias natin. Pabagsak talaga yan, kaya may counter trend na tayo ng buy. Pero ito guys, hindi ko to i-continue sa trend na bearish. Kasi ganito yan. Kung may 1 hour na valid, tsaka 15 minutes na valid, sa 4 hour, may valid din. May valid din. Paano yun? Ito yun guys, oh. Yan. Ito. Tingnan nyo yung breakout niya guys. Nandito pa yung swing, oh. Nandito pa galing yung swing. Bago niya na-break to. Tapos, binigyan tayo ng maliliit na candle. Ito nga, nag-breakout nga siya. Okay, nag-breakout. Bullish, bearish pala, bearish engulfing. Kaso, ang daming maliliit pa. Oh. Okay sana kung mag-isa lang siya eh. Kaya, sa akin, possible, ano to, hindi ko to iti-trade, hindi ko rin to ibabay. Pero sa akin, parang ganito yung mangyayari. Lilipad pa to. Yan, lilipad to kasi invalid yung ano niya, yung breakout niya eh. Hindi ako satisfied. Kaya possible lumipad to. Hindi to maging ganito. Yung maging continue, hindi. Yan. Kaya hindi ko to iti-trade kasi pang FOMO to eh. Ito, ang daming ingay oh. May ingay yan guys. Ito, mga ganito ganyan. Sa 4 hour time frame niya. Kaya pass ako dyan. Okay. Ito naman, maganda sana to i-counter trend. Ito guys oh. Yan, maganda to i-counter trend guys. Pero tingnan natin bakit hindi ko to tinrade. Wait. Wala. Walang maayos na candlestick. Wala akong opportunity.
Eto. Wait lang. 1, 2, 3, 4. Ito nga oh. Dito. Wait lang. Ayaw nga pala. Bakit pala ako nag-trade ng GBP AUD? Guys, same sila guys ng galaw. GBP AUD. Ito oh. Same sila guys ah. Same sila nito. Kung magti-trade kayo nito, pwede ka dyan mamili ng isa. Basta same lang yan sila. Pero ang nangyari kasi, ang pinili ko GBP AUD. Pero mas maganda to. Late ko na to nakita eh. Mas maganda to. Alam mo kung bakit? Yan. May ka-PM ako dyan siya, Sister Emerson. Tinrade niya to. Ang pinili ko naman GBP AUD. Yan. Pero okay lang yun. Nahit yung stop loss ko dito bago bumagsak. Kaya ito guys, oh, ito yung pinaka-importante na ito. Yan. Ito. May Yan. ibabalikan pa ba dyan, coach? O pwede na mag-entry dyan? Hindi, ano to, ito yung entry point. Kumbaga, babalikan lang, maghanap ka na lang ng, ito, pullback dito. Doon Kahapon, sa order block? yan, ito, order block. Yan, kunwari nag-entry ka dyan. Yung stop loss mo, dito yan sa dulo. Ito yung kasi yung pinakalas eh. Ayan o. Yan, Sige, lagpasan mo lang yun ng konti. Yan. pag-on ko yan. Tapos, stop loss, take profit, ito. Yan. Pero kung 1:2 ka, palapit-lapitin lang. 1:2. Okay, ganyan lang. Pero kung ano, order block talaga, ito yan, dito, kahit dito na lang. Yan, 2.22. Okay. Sa akin, GBP AUD, kaya na-hit yung stop loss ko bago bumagsak. Ito ang nangyari.